Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello po, kumusta po kayo? Kinakamusta ko po ang ating mga kapatid sa buong mundo, especially po yung mga OFW na kapatid natin. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo ay nanonood ng aking video. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po. Paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan and families. Salamat po. Magre-react na naman po tayo sa isang sermon ng napakagaling na pastor. Ang topic po ay ang Second Coming of Jesus Christ. Marami po tayong matutunan dito. Kasama na po yung dapat hindi po tayo natatakot sa Second Coming ni Jesus Christ o yung sinasabi nilang end of the world. Dapat po ang relasyon natin sa Panginoon kay Jesus Christ dapat po solid. Yung paniniwala natin sa Kanya, yung pagmamahal natin, yung kaalaman natin tungkol sa Bible, kung paano tayo maligtas, dapat solid po yun. At anytime po dapat handa tayo. Pero samahan niyo po ako. Tara, magre-react naman po tayo sa isang napakagandang topic. Second Coming of Jesus Christ. Let's go! Sobrang daming energy at panahon, oras ang nauubos, kaiisip ng mga tao sa end of the world. Sa mga pag-iisip, sa mga takot, at sa mga pananakot naman ng mga iba. Ang ating pag-aaral ngayon, the end of the world, ang pamagat, o kaya the second coming of Christ. Salamat Panginoon dahil maaari kaming magbulay-bulay, ginagabayan ang iyong mga salita. Turuan niyo po kami ngayon, ipaunawa sa amin ang mga katuroang ito at kung paano kami magre-react sa pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo kami at paging dapating tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. Nawa Panginoon, ang aming mga lupang katawan ay bigyan niyo po ng kagalingan, ng sigla, pati ang aming isip ay maging matalas upang makatanggap kami ng iyong mga katuruan. Kayo ang mangusap, gamitin niyo lang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Daluyan ang iyong mga turo, Panginoon, ngunit kayo po lamang ang mangaral, aming Ama. Nananalangin kami, nagpapasalamat, tanging sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Napakalaking usapin at madalas ay itinatanong ang tungkol sa end of the world. Dapat na nga bang matakot ang mga tao? Nagwawakas na nga ba ang mundo? Ayon sa mga katuruan. Matthew 24, 1-2. After Jesus left the temple, his disciples came over and said, "Look at all these buildings." Jesus replied, "Do you see these buildings? They will certainly be torn down. Not one stone will be left in place." Ang prophecy kasi sa Biblia, hindi nilalagyan ng date. Kumisan halo-halo yung past, present, and future, kaya napakalaking kalituhan sa marami ang pagbabasa nito. So itinuro ng mga disipulo ng Panginoon sa kanya yung mga gusali ng Jerusalem, at sabi niya, darating ang panahon, mabubuwag ang lahat ng mga yan, walang matitirang nasa tamang lugar na mga pader o mga bato. At naganap na po ito noong AD 70. Doong nag-revolt ang Israel against Rome, and Rome crushed the revolt, destroyed all the buildings, especially the temple, and dispersed all the Jews from outside of Palestine or that area. Tapos na yon. Nung 70 AD pa, naganap na. Kung gusto nyong basahin na, yun na nga ang kaganapan nung sinabing guguho ang templo at ang mga gusali ng Jerusalem. Matthew 24 verse 3, later as Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him in private and asked, "When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the world?" Yun ang tanong. Ano daw ba ang magiging senyales na babalik na si Jesus at magwawakas na ang mundo? Hindi tinanong yung second coming. Ang sinabi, when will be the sign of your coming? Kasi maraming nagbilang na, pag dumating na si Jesus ang nasa mga ulap, may mga trompeta, second coming. Samantalang,
yung pagkakapanganak kay Jesus, kung tutuusin, ay second coming na. Dahil sinasabi sa John 1:1 that the Son had been with the Father from the beginning. Na noon pa man, narito na ang anak ng nilikha pa lang ang sandaigdigan. So, hindi pwedeng bilang-bilangin yan exactly kasi maraming posibleng meaning. Katulad noon, nung ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, kung tutuusin, yun na ang second coming. Kaya huwag masyadong maging mapako sa mga pagbibilang, sa mga eksaktong panahon, eksaktong dates, na nakakatakot lamang. At pag sinabing, what will be the sign of the end of the world? Ano kaya ang ibig sabihin ng world? The end of the planet? Or the end of their world system? Yung mundo nila, the end of the world dominated by the Jewish temple, yun ba ang end of the world? The end of the world dominated politically by the Roman God, the emperor, yun ba ang end of the world? What world? Which world will end? Pag kasi binasa mo agad na yung end of the world, ay planet agad, maraming ang natatakot. Pero ano bang kahulugan ng daigdig, ng mundo? Mundo mo, mundo ko, mundo ng mga Aita, mundo ng mga Amerikano, mundo ng mga artista. Hindi planeta yon. System. Isang uri ng social, political system. So yung end of the world ba ay end ng isang political system, isang religious system, isang culture, isang nation. Dahil noong AD 70, nawakasan din ang Jewish nation as it was known for thousands of years. Matthew 24:4-5, Jesus answered, eto daw yung mga senyales that the world will end. They will say they are the Messiah and they will fool many people. Don't let anyone fool you. Many will come and claim to be me. So isang sign daw yon na magwawakas yung world. Remember, hindi kailangang planet ang ibig sabihin nun. This had already happened right after the times of Jesus. And this continued to happen from then until now. Marami nagkiklaim na sila ang Messiah, sila ang anak ng Diyos, sila ang tagapagligtas. Matthew 24:6-9, you will soon hear about wars and threats of wars. But don't be afraid. These things will have to happen first. But that isn't the end. Nations and kingdoms will go to war against each other. People will starve to death. And in some places, there will be earthquakes. But this is just the beginning of troubles. You will be arrested, punished, and even killed. Because of me, you will be hated by people of all nations. So, kausap dito ng Panginoon, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga alagad, na at that time, culturally, religiously, kahalo pa ng buong Israel, hindi pa malinaw na sila'y nakabukod. So ang kausap ba ay bayang Israel o mga Kristiyano lamang o yung mga Kristiyanong Hudyo na nung panahon na yon ay hindi pa malinaw na may iba na silang distinct religious identity. Now, these intense persecutions and hardships happened already. Right after the time of Jesus, kutakot-takot ang persecution ang nangyari. So kung gusto mong ibilang na ito na ang katuparan, ibig sabihin, natupad na. Pero kung gusto mong ibilang ang lahat ng persecution na nangyari all throughout time, and then later on, persecution of Christian versus Christian, pwedeng sabihin mong ay patuloy pang nangyayari, at pwedeng sabihin mo rin, baka may mangyayari pa. Pero kung unawain ang kasaysayan, pwede mong masabing nangyari na rin yan. At marami pang dahilan para isipin, oo nga, nangyari na, at tatalakayin natin. Matthew 24:10-12, many will give up and will betray and hate each other. Many false prophets will come and fool a lot of people. Evil will spread and cause many people to stop loving others. Again, matagal lang nangyari yan at patuloy ring nangyayari pa. Matthew 24:13, but if you keep on being faithful right to the end, you will be saved. End of what? End of the planet? End of the world? End of the culture? End of the political or religious system? What end? Hindi nilinaw. Pinangahawakan ito ng mga sinasabing kailangan, hindi ka titigil gumawa ng mabuti because you are saved by works, kasi you must be faithful to the end. Para ka ma-save, ginagamit ito para doon sa doctrine ng nanawalang kaligtasan. Kailangan daw, lagi ka nagpe-perform para hindi mawala. But the reading will be out of context because it's not even clear kung end of what? End of the reign of the temple?
end of the Jewish sacrificial system, end of the Roman emperors. What end? The systematic persecutions actually already happened also. And the church remained faithful. And if you like to look at it that way, therefore the church continues to be saved. Because in AD 70, the temple was destroyed by Titus, the brother of the Roman emperor. And when the temple was destroyed, the Jewish sacrificial faith system ended. If you like to call it so, the world of the Jews ended in AD 70 as it was known since the time of their ancestors. Ang buhay kasi, Makikita po natin dito na napakarami po ang meaning ng end. Hindi po na-specify kung anong klaseng end. Example, end of the planet, end of the world, end of a culture, end of a system. So, po. Hindi po malinaw kung anong ang ibig sabihin. Kaya, iba-iba ang interpretation na kumakalat po sa mundo natin. Dahil napakarami pong mga religion, napakaraming mga preacher, mga mga pastor, mga evangelist. Kanya-kanyang view bawat religion po. Kaya hindi malinaw ang ibig sabihin. Tuloy natin. ng mga Hudyo ay nakaikot sa pagsasakripisyo ng mga hayop. Pero nung sinira ng mga Romans ang temple mula nung AD 70 at hindi na nabuo nun hanggang ngayon, wala nang sacrifices. Nagwakas ang relihiyon na kilala nila. Their world ended. Yung ba ang end of the world na tinutukoy? That you must be faithful up to the end of that? Because at the end of the Jewish sacrificial world, Christian world begins where the sacrifice is already because of the death of Jesus and His resurrection. So nag-end ang isang religious system, nag-end ang isang nation, ang isang cultural system. At kahit nabuo pa uli yung Israel noong 1940s, hindi na siya katulad ng dating Israel, wala nang templo, wala nang sacrifices of animals, kaya ang mga modern day Jews ngayon and Israelites were not even like their ancestors. Hindi na rin sila kasi Jewish, at lalo na bang hindi sila Christian, kaya ibang-iba na ang identity nila. That identity, that world already ended in AD 70. In 313 AD, Emperor Constantine ended the systematic persecution of Christians. Yun ba ang end of the world? The end of the world where there is persecution. If you survive through that, if the church survives through that, the church will survive all throughout time. It will be saved. Yun ba ang kahulugan nun? Ano pa daw ang signs of that end? The end of that world? Matthew 24:14. When the good news about the kingdom has been preached all over the world and told to all nations, the end will come. Pag naipamalita na daw sa buong daigdig, ano na namang daigdig? What world? The Roman world, which was to the people in the biblical times, was the world. Hindi naman nila inuungkat yung Chinese world, yung Indian world sa India. Hindi naman niya inuungkat yung African world. Pag sinabi sa Bible na world, ibig sabihin, the Roman Empire. Yun lang naman ang kilala nilang world eh. So sabi niya, pagka ang good news ay na-preach sa buong world, the end will come. In 395 AD, Christianity became the state religion of Rome, and the Roman Empire's only legal and official religion. In other words, the good news has been preached throughout the whole Roman world. And Christianity became the state religion of the empire. The good news about the kingdom of God has been preached all over the world, the Roman world. And soon it will reach across the entire planet because of the colonizations coming from Europe, which was influenced by the Roman world, which had become Christian. Magsisimula doon yung reign of the Lord. Ito ba yung iniisip ng iba na darating ang Diyos na nakasakay sa mga alapaap? O yung paghahari ng Kristyanismo, ng Christian Church, and specifically the Roman Catholic Church, all over the Roman Empire? Yung ba yung tinatawag na reign of the Lord? The kingdom of heaven. The end of the world, which is a pagan Rome. Napakaraming pagpapakahulugan. Para maging isa lang ang basa mo at isipin mo lang yung kaisa-isang basa na yon,
Maraming maliligaw, maraming matatakot, at maraming pananalig ang mawawala sa tamang lugar. Ito ba ang tinatawag na Christ triumphal return? Yung hinihintay pa natin? O yung nagtagumpay na ang Christian Church over the pagan world of Rome, na yung dating empire ng Rome, yung emperor ang bida, tas biglang naging si Kristo ang bida nung naging Christianized ang buong Europe. Maraming paraan ng pagbabasa ng kasaysayan at pagpapakahulugan sa prophecy. Matthew 24:15-20. Jesus continues, "Someday you will see the horrible thing in the holy place, just as the prophet Daniel said. Everyone who reads this must try to understand. If you are living in Judea at that time, run to the mountains. If you are on the roof of your house, don't go inside to get anything. If you are out in the field, don't go back for your coat. It will be a terrible time for women who are expecting babies or nursing young children. And pray that you won't have to escape in winter or on a Sabbath." So ano ang tinutukoy dito? What end of the world ang nakakatakot? Again, as history tells us, in AD 70, when Rome crushed the Jewish revolt, Rome dispersed all the Jews, killed so many, massacred so many people, destroyed all the buildings, very especially the temple. At ito ba ang tinutukoy ng Panginoon na pag nangyari yon, tumakas na kayo, huwag na kayong magbalak na magbalot-balot, mag-ayos-ayos kasi walang panahon. At sabi, ipanalangin nyo na huwag winter mangyari to. Why not? At huwag daw mangyayari sa Sabbath kasi ang mga Jews are allowed to travel only half a mile during the Sabbath. Kaya kung gyera, pag nilusob sila ng kaaway during the Sabbath, mahuhuli silang lahat dahil hindi sila pinapayagan ng batas na maglakad, tumakbo o tumakas ng higit sa kalahating milya. Kaya natatalo sila pag mga gyera dahil sa Sabbath na yan. Nalalaman ng kaaway, lusubin natin sila pag Sabbath, bawal magtrabaho. So hindi nila pinagtatanggol ang sarili nila, natatalo sila. Hanggang umimbento na sila ng addendum sa batas na pagka-gyera, pwede nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasi nakikita nila, mauubos sila pag sinunod nila yung batas. Matthew 24:21-22. "This will be the worst time of suffering since the beginning of the world, and nothing this terrible will ever happen again. If God doesn't make the time shorter, no one will be left alive. But because of God's chosen ones, He will make the time shorter." So beginning of the world, beginning of the planet ba yun? O beginning of the Jewish world, the Jewish nation? Na wala silang makikita ng ganong suffering. Dalawang sufferings ang nakatala sa history na sobrang grabe at parehong nangyari na sa bayang Israel. Yung nangyari nung 70 AD and right after it, the dispersal of the people, na nawalan sila ng sariling bayan. Noong 1948 lang sila uli na buo. 1947, mga panahon na yan. Or during the time of Hitler, when 6 million Jews were annihilated. Pinatay, minasaker, inubos. So that end of the world could be the end of the Jewish sacrificial system, the end of the old Jewish world, which is just said to be the end of the world. Noong AD 70, natalo, dinurog ng Roma ang Israel. At noong AD 82, nagpagawa sa Roma ng isang ark, isang napakagandang memorial sa tingin nila ng pagkapanalo ng mga Romans. At hanggang ngayon, kung nagka-travel kayo sa Rome, makikita nyo pa yung ark na yan, the Ark of Titus. Ginawa 12 years after Jerusalem was destroyed. At detail yan, makikita ninyo na dinala sa Roma ng mga Romans yung menorah, yung symbol of the Jewish faith na parang candle holder. There is a detail in that monument showing the people carrying the menorah. Yang detalye na yan, makikita nyo kung naglalakbay kayo sa Roma at kung alam nyo kung anong dapat yung puntahan pag nasa Roma kayo. Ayun, yung menorah, yung lalagyan ng malalaking kandila na nasa templo, dinala nila patungo sa Roma. Nagwakas ang Jewish sacrificial system. Nagwakas yung kanilang world. Yun ba ang world na the end of the world na tinatawag? And from 1930 AD up to 1945, there was a systematic persecution and killing of Jews that ended in 6 million Jews perishing. By the way,
and this has nothing to do with the lesson, but it's important. Nung inuubos ni Hitler ang mga Jews sa Europa, ang buong ang buong mundo ay nagbulag-bulagan. Walang nanindigan para sa mga Hudyo. Walang tumutol, walang kumipo, walang nangahas na sumangalungat kay Hitler. Share ko lang po, ang mga Jewish people o yung mga tao sa Israel, hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng Messiah. Dahil kalahi nila si Jesus Christ na Jewish, pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ yung Messiah na hinihintay o dumating na. So, ibig sabihin, hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng Messiah, yung Savior na hinihintay nila. So, mas okay pa yung tao na hindi Jewish, halimbawa yung mga Christian sa labas ng Israel, o kahit yung mga Gentiles, na naniniwala na yung Messiah na hinihintay noon ay dumating na. Yun na nga yun si Jesus Christ. Pero yun ang napakalungkot na katotohanan dahil hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng mga taga-Israel o ng mga Jewish. Yung mga conservative na mga Jewish. Yung mga Orthodox ang tawag nila doon. So, naghihintay pa rin sila ng Messiah na sinasabi nila. Hindi nila alam na, alam nila siguro na si Jesus Christ. Sinasabi ng iba na yung siya nga ay yung Messiah. Pero hindi sila naniniwala doon. Yan ang pinakamalungkot na katotohanan. Tuloy natin. Sa Pilipinas, the Philippines opened her doors to Jewish refugees. Si President Manuel Quezon, binuksan ang Pilipinas para sa mga Hudyo na inuubo sa Europa, pwede silang magpunta dito. At pinagkaguluhan ang Philippine visas. Ang visa na ibinibigay ng Pilipinas para makapunta ang mga Jews sa Pilipinas at makaligtas kay Hitler ay pinilahan. Napakaraming naligtas. At sa Maynila, mayroong indignation rally led by Senator Quintin Paredes. The only rally in the whole world for the Jews against what Hitler was doing to them. Kaya si Quezon, ang nailigtas ng policy ng Pilipinas ay higit pa daw sa Schindler's List. Alam niyo yung tungkol kay Schindler, yung isang napakarami niyang nailigtas sa mga Hudyo. Yan mga listahan ng mga pangalan na nailigtas ng Pilipinas na do your part. Be in the fellowship or ministry as much as you could. At nagkakaroon ng 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th, 1,000, 1,500 coming sa buhay mo tuwing nagkakatipon-tipon kayo para parangalan at paglingkuran ang Diyos. Another important lesson is don't be afraid. Hindi nakakatakot ang second coming o ikailang bilang man yon. Pagdiriwang yon ng mga anak ng Diyos. Tiyakin mo lang na anak ka. To as many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sabi ng John. Yun ang tiyakin. Pag natiyak mo na yun, wala ka nang dapat katakutan pa. O baka naman hindi mo abutan yung coming na yun dahil baka sumakabilang buhay ka na, e di nauna ka na, advance. O di nakita mo na rin ang Panginoon, nakasama mo na siya lalo, hindi rin nakakatakot. Basta unahin mo yung mahalaga, tanggapin si Jesus sa puso mo. Panaligan. Gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. At maglingkod ka na lang, magtrabaho, maglingkod sa kapwa, expand God's kingdom, mag-enjoy sa buhay, at hintayin mo whichever coming will be first. Yung ikaw ang umakyat sa presensya ng Diyos o yung bumaba si Jesus, alin man ang mauna, pareho lang yun. Kaya ang sabi ni Lord sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Nagapi ko na ang sandaigdigan, huwag ka nang mag-struggle dyan. Sumunod ka na lang, makiayon ka na lang, at ano man ang mauna, enjoyin mo na lang. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan. Don't believe any Messiah that you would not experience personally.
Pag hindi mo naramdaman sa puso mo, o nakita mong dumarating kasama ng mga anghel sa alapaap, huwag kang maniwala na anak yun ng Diyos. Ang linaw-linaw. Huwag kang pumunta doon dahil nandun daw siya. Huwag kang pumunta dito dahil nandito daw siya. Huwag. Kasi fake yun. Sinabi na ni Jesus noon pa. And all throughout time, ang dami pa rin nadaya. At marami pa rin nadadaya. Kasi hindi nag-aaral mabuti. Paniwala ng paniwala sa yaya ni kumare. Sa yaya ni ganun, sa yaya ni ganun. Kailangan nag-aaral ang tao na nanalangin, sinusuri ang pinaniniwalaan. And do have peace. Kailangan magkaroon ng kapayapaan ng tao, matahimik. Don't ever be afraid, but do have peace. And do serve the Lord's body faithfully anytime, every time. Always be in the fellowship. Because every time there is a fellowship, Jesus is there. Gaano kahalaga yun? Kaya ang sabi sa Bible, huwag niyong papabayaan ng pagtitipon-tipon. Do not neglect the fellowship. Be there. Pag may gawain ang kapatiran, nandun ka. Kung hindi ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang naglilingkod. Kung hindi ikaw umaawit, inaawitan ng Panginoon at nakikinig ka rin, nakikiawit sa Panginoon, always be there. Because when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there. Huwag nang maghintay nung cosmic event. Although that is going to be very glorious. Pero maraming beses na dumadating si Jesus sa buhay natin araw-araw. Huwag niyong baliwalain yon at huwag niyong palampasin. Ama namin, patuloy niyo kaming turuan tungkol sa mga mahihiwagang bagay na ito. Sa lahat-lahat ng aming pag-aaral, patuloy mo kaming patalinuhin, ituwid, at maging tama ang pagtingin namin sa prophecy. Maunawaan namin yung natapos na, nangyayari pa lang, at darating pa lamang. Maisaayos namin ang aming buhay, pero higit sa lahat, matiyak namin, Panginoon, na kami mga anak niyo nga, na tinanggap na namin ang iyong sugo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung naganap na yun, turuan niyo po kami, Ama, kung paano mamumuhay araw-araw sa paraang makapagdudulot sa inyo ng kaluwalhatian, makapagpapalawak ng inyong kaharian, makakapagparami ng mga naliligtas, at sa personal na buhay din namin, kami nasisiyahan. Dahil yun ang yung looban niyo para sa amin. Patawarin niyo kami sa aming mga pagpapabaya. Patawarin niyo kami sa pakikinig sa mga kung ano-anong sabi-sabi na nakakatakot. Patawarin niyo kami kung nawawalay ang aming paningin at titig sa inyo at napupunta sa mga bagay na hindi naman dapat sundin o sundan. Patuloy niyo kami bigyan ng kaliwanagan para makapamuhay ng tama, maayos at mapayapa. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa personal na buhay natin. Panginoon, sa katahimikan na yung mga anak ay nakikipagniig sa inyo. Bigyan niyo ng mga personal na tagubilin, mga personal na guidance, kung ano ang dapat gawin sa nalalabing panahon ng buhay na ito, ng mundong ito, ng world as we know it, so that we may give you glory and that we may benefit from the life that you give us. Be with the Lord in silent meditation. Thank you, Lord. Grabe. Napakaganda po ng message ng napakaganda ng topic. So, as a short summary po, hindi po tayo dapat natatakot sa pagbalik or yung end of the world na sinasabi, yung pagbalik ni Jesus Christ. Hindi po dapat tayo matatakot. Maging lang po tayo, laging handa. Importante po yung alam natin, kilala natin ng Panginoon. Tapos, sayaan natin pumasok ang Panginoon sa puso natin, yung Espiritu. So, gawin natin ng tama. Iwasan na magkasala. Although na wala namang perfecto na tao, pero gawin natin ng tama. Alam mo naman bilang lahat tayo na creation ng Panginoon, matatalino tayo lahat eh. Walang hindi matalino. So, alam mo kung anong tama, anong mali. At wala namang perfectong tao. Importante naniniwala po kayo na maliligtas kayo ng Panginoon.
pagdating ng panahon sa pagbalik niya, yung sinasabing end of the world. Napakaganda po. Hanggang dito na lang po tayo sa ating video na ngayon. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-support naman po. Please like this video. Paki-subscribe po yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. At paki-share na rin po sa inyong mga friends and families. Maraming salamat po sa inyong pagsama. See you in my next video. Salamat po. God bless us all. Thank you.